Dear Kuya Poy, sa totoo lang, hirap na ako sa pinagdaraanan kong problema ngayon. To the point na gusto ko nang umuwi sa piling ng aking mga magulang. Magandang araw sa inyo. Ako po si Carmina, 26 years old, mula dito sa Navotas. 3 buwan pa lamang akong kasal, Kuya Poy, sa asawa kong si Jerome. Sa mga buwan na yan ay ramdam ko ang kakaibang init at pagmamahal sa akin ng mister ko. Kaya naman masasabi kong napakaswerte kong may bahay habang kapiling siya. Pero sa pagdaan ng mga araw at ng mga linggo ay unti-unti ring nahubaran ang totoong ugali at pagkatao ng aking asawa. Akala ko ay sobrang buti niya, Kuya Poy. Kaya naisipan ko na rin na mag-settle with him, pero ang akalang saya na walang katapusan ay may kirot sa dibdib pala para sa akin. Sa paglipas ng 3 buwan na yun ay unti-unting napansin ko kay Jerome ang pagiging maiinitin ng ulo niya. Kaya ang ending, nagmumukha akong alila sa bahay na tinutuluyan namin. Malayong malayo yan sa dapat kong maranasan dahil ako nga ang kanyang asawa at gaya ng ibang mga babae ay nangangailangan din naman ako ng respeto. Hindi naman plain housewife ang papel ko sa aming pamilya. May sarili rin akong trabaho at gaya ni Jerome ay pagod din ako sa mga deadlines na dapat ko ring pagtuunan ng pansin sa opisina. Kaya masasabi kong hindi naman siguro patas ang ganitong klase ng trato na nakukuha ko mula sa asawa ko. Pakiramdam ko lambing lang ang kulang niya sa akin. Alam mo yung pakiramdam na yung asawa ka niya dahil hindi ko alam o dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako nagkukulang pagdating sa dapat kong iparamdam sa kanya bilang asawa. Kuya po, yung kahit na anong effort na ang ibigay ko sa kanya ay siya namang hindi ko makuha mula kay Jerome. Nakakatuwa nga lang talagang isipin yung pagbabagong yun. Kuya po, hindi rin naman nagagawang mag-usap o hindi na namin nagagawang mag-usap bilang mag-asawa dahil parehas din kaming stressed sa trabaho. Kahit nga ang pangangailangan ko bilang isang babae at bagong kasal ay hindi ko rin nakukuha mula sa kanya. Kumbaga ay para bang iniiwasan at dinededma na ako ngayon ni Jerome. Tingin ko nga ay para lang isang kasambahay ang turing niya sa akin sa paraan ng pagtrato niya. Bago kami ikasal ni Jerome ay umabot muna sa 7 taon ang aming naging relasyon bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend. At sa tuwing sumasapit ang birthday ko, pagpatak pa lamang ng 12:00 ng hating gabi ay hindi nagmimintis itong si Jerome na batiin agad ako. Pero ngayong kasal na kami ay sobrang layo at milya-milya na ang treatment niya sa akin. Para bang patuloy niyang ipinararamdam sa akin na nagkamali siya na pinakasalan niya ako. Sa tingin ko, ayaw niya sigurong pag-usapan ang isyong yun dahil alam niya sa sarili niya na wala naman ng magbabago pa dahil nga kasal na kami. Hindi ko alam kung bakit nananabang na ang relasyon sa akin ni Jerome gayong binibigay ko naman ang mga pangangailangan niya. Oo, alam kong stressed na siya sa trabaho pero hindi naman siguro tama na ganito ang maging pagtrato niya sa akin bilang kanyang asawa. Umaasa ako, Kuya Poy, na sana ay mabigyan ninyo ng linaw ang problemang pinagdaraanan ko sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa pagkakataong maitampok ang aking storya sa Dear Kuya Poy. Lubos na gumagalang, Carmina. Dear Kuya Poy, Carmina, meron talagang mga magiging pagbabago kapag ka ang dalawang magkasintahan ay nagdesisyon na ngang magpakasal na. Hindi na bago yan at alam ko na alam nyong dalawa ang pinasok ninyo. Pero mas dumadami na kasi talaga ang mga responsibilidad at mas dadami na rin yung mga pagkakataon na kailangan na mag-usap kayong mag-asawa para magdesisyon sa mga bagay-bagay. Kahit nga yung napakasimpleng bagay lang, kailangan yung pag-usapan yan bago kayo mag-decide, okay? Pero Carmina, 3 months pa lang kayong kasal nitong si Jerome. Malamang naririnig nyo o nalaman mo mula sa ibang couple na mga kaibigan nyo, kakilala nyo, na ang saya ng honeymoon stage nila.
Tama yun. Ideally, ganun dapat ang maramdaman ng dalawang bagong kasal pa lang. Pero kung kayo ni Jerome ay iba ang nangyari, hindi ibig sabihin na mali ang desisyon ninyo na mapakasal sa isa't isa. Malamang maaga lang ulit kayong sumuong at bumalik doon sa mga responsibilidad ninyo, katulad ng trabaho o sa ibang mga bagay pa. Malamang hindi ninyo nabigyan ng sapat na panahon ang pulot gata o yung honeymoon stage para sa inyong dalawa. Pero natural lang yan. Yung iba talaga natatapos na yung honeymoon stage after a month, after 2 months, ayan, at sa 3rd month, ayan, parang nag-iiba na. O kaya ang paalaala ko para sa inyong dalawa, you just take it easy. Okay? At sabihin mo kay Jerome na relax lang at huwag naman masyadong magpaka-stress. Parehas kayo nasa adjustment period pa at damihan nyo, dalasan ninyo ang pag-uusap bilang mag-asawa, i-address ninyo kung anuman ang mga problemang yan dahil may mas malalaki pa mga problema na dapat pag-isipan at pag-usapan sa mga darating na araw. At sinasabi ko na sa ito, bilang isang taong may asawa na rin, araw-araw, walang tigil yan. Mas makikilala at makikilala mo pa ang partner mo. Feeling ko hindi naman nagbago itong si Jerome sa'yo, Carmina. Hindi lang kayo nagkasabay na pumunta kasi galing sa honeymoon stage, papunta na kayo doon sa decision-making stage. Siguro nauna si Jerome na ito na, magtatrabaho na ulit ako, magseseryoso na ako, kaya stress na ako, kaya sabihan mo siya, paalalahanan mo, it is also your duty as his wife and partner na paalalahanan na take it easy, relax, nandito ako, may hanap buhay din ako, hindi mo kailangan na magpaka-superhero sa relationship natin. Dalawa tayong nagdesisyon dito, responsibilidad nating dalawa ang ating pagsasama. Okay? Kaya yan, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear